Yun na lang Hindi. yung boto. Dahil sa pera, Kaya tayo, kung ano ang nakikita niyong mali, huwag po kayong mag-atubili. Nasabihan ako. Okay. So, di ba? Ano ang teksto natin nung linggo? Exodus. Yes. Exodo 20. 20, 1 to simula 3, 7. pero hanggang 1 sana yun, pero para mabilis ba? Okay. 3 hanggang 17. Okay. So, pwedeng pakibasa yan? Oo. Sige po. Pakibasa Exodo. huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Tama. Huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibugong Diyos. Okay. Pwede bang pakipaliwanag yan? Madali naman di ba? Huwag pong maniniwala sa mga Diyos-Diyosan at saka huwag pong gagawa ng Diyos. Larawan, image. Oh. Kasi po napakalaking kasalanan sa Diyos. Magtatampo sa atin. Tulad halimbawa ng ano? Tulad po ng Diyos-Diyosan. Ano ba yung Di ba po Diyos-Diyosan? ginawa lang po yan ng tao, inano lang, nililok lang, kasi parang imagination lang nila yan. Okay, Tapos tama. Nagagalit sila. Huwag daw gagawa. Sa madaling salita, revolto. Rebulto. Huwag tayong gagawa, liwaliwanan. Nagagawa Pero ng bakit Diyos. maraming gumagawa? At marami pa. Uy, may nabalitaan ako ko. Ate Lisa, baka kapuutos na ng papa. Ay, ano? Inorder na. Yung sa Pinaalis. Pinaalis lahat Sabi niya. ng revolto sa loob ng Nakita ko nga yung Sino ng pastor? Lahat ng tinatapak-tapakan na. tinuro. Hindi kasi sabi nga niya, Kaya, ang totoo, hindi nga kasi reliyon ng Katoliko, ang totoong reliyon, kundi ang born again. Inano na yan, Namulat i-announce na na sila. yan. Oo. Tayo born again. okay na. Hindi tayo naniniwala. Kita, Ibig nagigising. sabihin, sinabi na yun. Ang Diyos, pinaliwanag na kay Papa. Kaya, di ba Di sinabi? ba nung nagsipaw? Oo, sabi mo, ang tunay na. Narinig ko Nadulas na kasi siya. yun eh, nung nakapanood ako. Kasi yung cellphone ng anak ko, iniingat. Ang inaano ko doon, pinapanood ko yung tungkol sa mga Nalaman niya na yung sa mga YouTube ng mga pang worship song, tapos yung mga worship ng mga ano, yun, nabasa ko doon. Sabi ni John Pop, tigilan na natin ang ating mga kalukuhan. Paano yung mga binuto sa simbahan, pinaalis? Meron akong sasabihin sa Ordinance. inyo, sabi. Meron akong sasabihin sa inyo. Ito'y matagal nang iniinhim. Ito yung katotohanan. Alam nila. Tapos hindi pa siya nakapagsalita, kagad inig-inig pa siya. Tapos sabi niya, the true religion is not Christian. Born again. It's born again. Oo. Yun ang sabi niya. Kaya sabi ko, tama kayo. Born again ako. Kita mo, nangyayari na eh. Kasi nasa Bible kasi, hindi pwedeng baguhin yan. Ang Diyos ay sinusunod. Sige, tuloy mo pa ang basahin mo. Number 5? Ay, hindi. 5. Ikaw. Huwag mo silang yuyukuran, sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapalibubog. Siluso, panikubuin. Tingnan mo, huwag ka daw luluhod. Huwag kang yuyuko. Di ba? Di ba kayo dati Di ba luluhod? yung luluhod? Bukas Di ba daw. ang luluhod Katolik? Tapos makaganon Ang ako. yuyuk po, Muslim. Hindi, ang yuyukuran, luluhod. Ang sa Muslim, patira pa. Patira pa, nakadapa. Pero pinagtatalunan yan sa Bible ng mga pastor at saka ng Islam kasi nanonood ako ng mga debate na yan eh. Oo. Pinagtatalunan yan. Kasi ang ginawa ng Jesus nagpatira pa. Ang Mm. sabi naman ng mga born again, hindi pagtira pa yung ibig sabihin na nakatuwad. Ang sabi ng magpatira pa sa Bible, ang ibig sabihin yan, ganyan, mag-press, mag-puri. Oo, ganun daw.
Praise. Huwag mo nang pansinin yan kasi mga kuha nila yan. No, pero dito tayo, okay. Ang Ano pa? kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Okay, tanyo. Kaya tayo parang Diba? naghihirap Isinumpa. Pag dyan tayo sa mga Diyos-Diyosan na yan, isinumpa tayo. Up to Tayo third mga and anak. fourth and generation. Yung anak natin, maliban, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, ang lolo ko gumagawa ng remolto. Di ba? Alam nyo na yan. Ang tatay ko, kasama sa sumpa. Ang tatay ko, ako anak, Ikaw. kasama rin ako sa sumpa. Pero nakakilala ako, naputol ang sumpa sa pangatlo. Naputol. Mapuputol yan pag nakakilala ka. Oh, so ako naman ngayon, ang anak ko, hanggang kaapo-apuhan, same. Nakukuha nyo? Yun naman ang sumpa. Yun! Yun ang magandang sumpa. Kasi yun, di ba sabi niya, Abraham, dahil minahal mo ako, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. Pararamihin ko ang iyong lahi kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin. So yun ang magandang sumpa. Good karma. Good karma. Talagang mangyayari naman yan. Nangyayari po yan. Okay, sige. Sige pa. Kahit sino. Oh, sige, Beth. Ngunit ipinadala ako aking pag-ibig sa libo-libong saling lahi na mga umiibig sa ako at tumutupad sa akin mga Okay, sandali. Ang lahat daw ng magmamahal sa Diyos, kaya di ba, ano ba inuutos, itinuturo ko sa inyo? Ano yun? Saan mababasa? Mark chapter 12, verse 30, 31. Di ba? Ano ang sabi doon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yun lang naman ang inuutos. Di ba ano ang sabi niya? Pag minahal mo siya, up to 1,000 generation, pagpapalain kita. Up to 1,000 generation. Sa linlay. Oo, kaya mahal, pag-ibig lang talaga. Di ba ano ang lagi kong sinasabi dyan? Kaya ako kayong mahal, dahil yan ang utos ng Diyos. Mahal ko kayong lahat. Pero ano ang inuutos ko naman sa inyo? Mahalin natin si Diyos. Talaga, pagpapalain tayo. Okay, doon tayo sa Juan. Ilipat natin sa 35. Exodo 35, verse 1. Hindi ko yan tinalakay doon. 35, 1 to 5. Sinikot ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang inuutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ko ang sinumang magtatrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Okay, pakipaliwanag. At sandali pala, sa Miyerkules, hindi ngayon ha, Miyerkules ngayon, Biyernes, ako ang magpapaliwanag. Sa darating na Miyerkules, ikaw na Ate Lisa ang magtuturo. Katulad ng ginagawa sa inyo. At sa Biyernes, ikaw naman. Huwag muna si Ate Lynette. Dahil nakakasir mo na to. So dito, ikaw na ang gaya nung ginawa mo noon. Ate Lisa, kaya mo yan. Sige, pakibasa, tuloy-tuloy. Huwag kang kabahan. Saan ko ibasa? Yan, yung pinabasa mo sa 6. Paliwanag ko. Sabi ng O, di ba, sa tele pala? Di ba, ano sabi pag nagtrabaho? Kahit magsindi ng apoy? patatayin. Patayin. Grabe. Paano yan kung buhay tayo nung panahon? Patay lahat. Ang dami nagtatrabaho ng linggo Ang tulad ngayon. Oh, kita nyo? Pero hindi sila papatayin. Pero maraming namamatay. Hindi sila papatayin, maraming namamatay. Bakit? Stress. Sobrang pagod. Walang pahinga. Nagtrabaho na sa Lunes hanggang Sabado, pati Linggo pa naman sa trabaho pa. Stress. Stressful. Problematic. Overpatting. Overfatigue. Pag overfatigue ka, mamamatay ka rin agad. Para na rin yan.
patayin. No, talaga actual, binabato hanggang mamatay. Noong panahon. Bato talaga. Bato Binabato. lang. Ilalagay ka sa plaza. Puro bato lang, patay ka. Si Esteban, ganun ang ikinamatay ni Esteban. Okay, so, pakibasa pa mga sumunod, Ate Lisa. Basahin ko pa. Sa 6, 6. Binasa ko yan. 6, 7, 8. Ito. Hmm. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang inuutos ni Yahweh, maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari niyong ihandog, ito, pilak at tanso, danang kulay asol, kulay puti at kulay pula. Gayon din ng pinong sinulit na lino at balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng bula, mainam na balat at kahoy ng akasya, langis para sa iwawan, pabangong panghalo sa langis na pagpahid, at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na na ninang at mamahaling alahas at pampalamuti sa ipon. Okay, At tama na po. pictorial. Pwede pakipaliwanag. No, tinipon ni Moises ang kanyang tinipon ni Moises ang buong Israel at sinabi niya at inuutos niya na 6 na araw na magtatrabaho ang Oh, nakalampas ka na dyan doon sa binasa mo lang ngayon. Yung mga handog, handog. yung ginto, tapos ka na kanina eh. Diyan ka na ngayon sa binasa mo, paliwanag mo. Gusto ko kasi matuto na ngayon. Inuutos din ni Moises sa mga Israelita na maghandog kay Yahweh Ng ano? ng mga ginto, pilak at tanso. Hmm. Yung lanang kulay na asol, kulay util, kulay pula. Oh, ngayong panahon, ano ang ihahandog mo? Ano? Buhay. Ano pa? Ah, Eh, noon, ginto, pilak eh. Hindi lang. wala akong ginto. Oh. Buhay. At saka yung ano, kunting, ay yung halaga ng aking kinikita. Hmm. Yung ano. Oh, pagpalagyan na, ganito. I-compare natin dito sa church natin ngayon. Ano, nag-uutos ba si pastor sa inyo? Na magbigay kayo ng ginto, pilak? Hindi po. Ano ang utos ni pastor? San Miguel? Love offering. Yung bukal sa'yo, kalooban, kahit magkano. Piso Tulad nga yung galing sa ipinakita ko sa'yo, di ba? Yung 4,000 may nagbigay. Nakakagulat yan. Sa atin, di ba mahihirap tayo? May nagbigay. Bukod doon sa ibinibigay nung 4 na tao na lang ngayon, kasi dati 6. Oo, 4 na lang. Pero malaki pa rin. The lowest is 8,000. Kaya nga naibulog ko ngayon ay 8,000. Nagulat ako, may 4. Di 12,000 lang. Ang pumasok. Diba? Nakakatawa. So, Gusto mukhang mga December eh, 100,000 kaya. pwede. Pwede, kasi Pwede. October po na. October pa na. First First week. week. Pwede. Kaya pinumpit ko na yan eh. Nasa 150,000 sa loob ng isang taon. Diba Baka sinabi ko maano sa'yo? natin yung pastor. Ay, talagang balang araw, ganyan kami sa yung day by day. Das Marinas. Diyan kami nag-umpisa. Nang umalis kami, nagka-COVID, Wala. COVID, Fine na. walang simba. 800,000 ang Na ano lahat. nalikom bago Magwa nagka-COVID. 1 million na? No. Pero yung 800,000 yan, inumpisahan, di ngayon may simbahan na sila worth 12 million. Yung ang ganda na nung simbahan. Ayaw nga po, di ba yung Oo, ginawa? iba yung mga ipinopos ko Gawa na po sa ba? inyo Gawa na? Gawa na, tapos na. 12 million. Tignan niyo, saan tayo? Sa Diyos walang imposible. Kaya ako dito, naniniwala ako. In 5 years, ibibigay yan ni Lord. Meron na tayo. Oo, di ba? Para may sarili na tayo. At hindi ako ang nagmamayari. Ang si Jesus, ang daan, ang siyang nagmamayari. At pati itong deposit ko dito, na 67,000 ngayon, ililipat na namin sa si Jesus ang daan. Hindi na sa pangalan mo, hindi na sa pangalan ko. Nakuha mo ba? Kaya, mawala man ako, mawala man si Ate Lene, may papalit lang. Mayroon lang board, BOT, na magpapaliwanag. Wala na si Pastor San Miguel, papalitan na siya. Nakukuha niyo? Pagmamali. Siya naman ang magpamanage or what. Nakukuha niyo ba? Yun ang may kaayusan. Ganyan tayo. Kaya, hindi na kayo mag-aalala na pag nagsara yan, ba yung pera sa bangko, Pastor San Miguel lang yan, nasa pangalan lang natin. Pag walang pirma, hindi mo
Hindi, kahit ako lang, di ba? Kahit ako lang magpirma, kuha ko yung mga yan. Kahit si Ate Lenny lang magpirma, kuha niya rin. Eh, hindi niya makukuha, nasa akin ang bangko. Ay, gulang ni Pastor San Miguel. Eh, di, bakit ako ganun? Bakit ako, hindi ko kayo lulukuhin. Di ba, hindi ko kayo lulukuhin. Mahal ko, mayroon pang mahal na niloko. Pero di ba, yan ang sabi, ang buong kautusan ay nauuwi na naman sa isang pangungusa. Pag-ibig. So, yan lang. Wala nang iba. Okay, alisin na natin yan. At least alam nyo na, grabe no, ninuutusan ni Moses. Pati mga damit, pati damit nila dito, pati kulay. Ganito ang kulay, mga mamahalin. Pati yung tupa, di ba ang tupa? Kambing. Kailangan lalaking tupa. Oo, lalaking tupa pa. Yung balat yun. Ang mga sapatos, ang sapatos may balat ng crocodile. Tsaka yung ano. Oo, yung dito, jacket. Oo. So, Ganda. pati yun inuutos. Gawin ko kaya. Walang makakabigay. Walang mahirap na yun. Gawin ko kaya. Hindi, ayaw ko ng ganyan. Hindi ako mukhang pera dahil tulad ng ganito nga, di ba? Wala. Huwag kayong magalit wala akong sweldo. Pero alam ko, God provide. Sino ang nagpapasahod sa iyo? Yes, siya nagbibigay sa akin. Marami siyang inuutusan. Di ba, Ate Lene? Ganun ka rin, di ba? May sahod din si Tine. Ganun yun. God provider. God provide. Hindi kami pinababayaan. Kaya ang gusto ko lang, magtiwala din kayo. Kaya nga, di ba, Kawikaan 3:5, kayawi ka lamang magtiwala. Magtiwala buong puso at lubusan. Di ba? Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Okay, basahin natin ang Galatia chapter 5. Diyan tayo magtatapos. Galatia chapter 5. The whole. Galatia 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Oh, sandali. I-explain ka agad yan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ko, dahil wala na po tayong kasalanan, siya na po ang umako ng ating kasalanan. Hindi. Ang sabi, malaya na tayo. Ano ang kasunod? Pinalaya. Pinalaya ka. Dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Ang ibig sabihin niya, dati kasi alipin tayo. Alipin tayo nung kautusan. Di ba? Di ba ang sabi sa kautusan, mga binasa niya, ganito ang gawin nyo, magbigay kayo ng ganyan, magtrabaho kayo ng 6, ikapito, pahinga kayo. Puro batas. Ang sabi diyan, Jesus. Ay, si Pablo, ano yung salita diyan? Si Pablo. Malaya na tayo Dahil dahil tayo ni pinalaya tayo ni Kristo. Sige, tuloy. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Oh. Saan daw tayo magpakatatag at huwag na tayo maging alipin? Alipin ng ano? Kautusan. Nasa kautusan niya, no? Sige, tuloy. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, ano ba yun? Tuloy. Circumcise. Sa- Circumcise sa English. Binabaliwala ninyo si Kristo. Oh, ano? Pwede pakipaliwanag yun. Alam mo ba yung tuli? Opo. Di ba may anak ang lalaki? Maliit pa sila, pinatutuli mo na. Oh, ano ibig sabihin? Pag nagpatuli pa daw kayo, Binabaliwala ninyo si Kristo. okay, sige, pakipaliwanag. Okay, sirit. Ganito. Kautusan din kasi yan. Itong pagtutuli, inutos yan sa panahon ni Abraham. Si Abraham, sa edad na 100, saka lang patuli. Ay, ang tigas. Sa yung mga pelikula nga ni Dolphy, si Babalo magpapatuli na si Babalo. Yung pag... Ano ba yun? Mas matagal sila nagkaan. Di motor na. Chinso na yata. Okay na. So, utos po kasi yan sa kanila. Ang sabi kay Abraham, pag ipinanganak mo si Isaac ang anak niya, di ba? Sa 8 araw, ipatuli mo.
No? Kasi yan ang palatandaan nila noon na nagpasakop ka sa Diyos. Nakukuha ba? Yung circumcised na yan. So, ang sabi dyan, kung hanggang ngayon, sinusunod pa natin yung kautusan na yan ni Abraham noong panahon, binabaliwala niyo si Kristo. Kristo. Kasi itong kay Kristo, ito ang malaking pagbabago. Si Kristo, pag-ibig na, nasunod mo lang ang kautusan. Hindi yung actual na may ginagawa sa iyong katawan. No? O, di ba? Ngayon nga eh. At saka iyan daw noong panahon, parang, di ba, binyagan ka pag Binyagan. natuli ka na. Binyagan. Sirka, binyag ka na. No? Kaya, di ba, mga bata ngayon, binyag na ba yan? Binyaga na ba yan? Oh, di ba? Okay, so, yan ay utos. So, ang ibig sabihin, wala na tayo sa mga kautusan. Nakukuha ba? O sige, ituloy. Kaya, sandali, tatapusin ko. Kaya nakakalungkot ang daming charts na nasa kautusan. Magbibigay kayo ng isang halimbawa. Ano ang alam nyo na sumusunod hanggang ngayon sa kautusan? May nagsisipagsimba dyan, ang damit, ang haba, hanggang dito, ang buhok mahaba. O, sino yan? Ano yan? Saksin mo ba? Isa yan. Eh, ano, iglesia? Pentecostal? Iglesia. Iglesia ni Cristo. Baptist. Ang Baptist nakakurbata ang lalaki. Hindi pwedeng hindi Tsaka bukod discipline. ang lalaki. Ay, hindi. Sa Iglesia ni Cristo yan. Ang pinaka Sa Baptist, sama-sama. Ilang Baptist din ako. Diba? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, iwan-iwan. Pang babae. Yung Vatican. At Mahaba ang loob. mahaba ang buhok. Mahaba ang damit. So, ibig sabihin, kawawa ang judge nila, nasa batas pa. Nasa kautusan. Tayo, tingnan mo, hindi ako ganun. Liberal ako, tingnan nyo, di ba? Liberal ako kasi ang sinusunod ko si Kristo. Di ba liwaliwanag? O, pakiulit nga yung binasa mong yun. Huwag na magpatuli. Ako si Pablo ang nagsasabi O, sa si inyo. Pablo. Kapag nagpatuli kayo, binabaliwala rin ninyo si Kristo. Kasi nasa kautusan ka pa. Yun, sino nakasunod sa kautusan? Di ba? Wala. Si Kristo lang. Oh, si Kristo lang. Okay, so, yung pinakikita rito, yung mga batas yung panahon, hindi na dapat, kaya mapalad tayo. Di ba sinabi ko nung linggo? Mapalad tayo. Okay lang nakapantalon si ate Ana, si ate Beth, si ate Lisa, nakapantalon yan. Si ate Lene, hindi yata nakapantalon ng linggo. Mas okay din nakapantalon. Kaysa naka-shirt naman. Sa ating walang problema kahit nakasuot, walang problema sa liberal nga tayo, pag-ibig tayo. Di ba? Huwag lang bulog-bulog pa. Yung Sira-sira. bubulog. Yung, Sira-sira. Tsaka ay, gano'n naman yun. madumi. Gano'n naman yun. Pastor, kala ko ba okay lang? Ay, hindi, wala akong magagawa. Gano'n siya eh. Wala Meron naman. nga ako isasama sana. Diba, no? Hindi lang sumama. Okay, so ito nga ang ipinakikita sa inyo. Sige, pakibasa pa ulit para maunawaan. Tuloy-tuloy mo na, Ate Ana. Kailan pa pala? 3. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuloy tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Okay. Pakipaliwanag, ang ganda niya. Diba? Dati, di ba maliwanag, sundin daw ang kautusan. O paano ngayon yan? Gusto kong matuto kayo. Paano ngayon yan? Sabi ni Pastor San Miguel, huwag na daw sundin ang kautusan. Sabi ni Pablo, sundin niyo ang kautusan. Ulitin mo ba? Ako na mag-i-explain.
Binabalaan ko ang lahat ng Hmm. taong nagpapatuloy. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Okay, sandali. Binabalaan ko ang mga taong nagpapatuloy. Tungkulin nilang sumunod sa kautusan. Paano ngayon masusunod ang kautusan? Tungkulin nila na sumunod. Ano? Paano mo masusunod ang kautusan? Ano po, isa na lang. Oh, yun. Roma 13:1, Galatia 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungo sa pag-ibig. So, pag tayo ay nagmahal, masusunod natin ang kautusan. Pero kung wala tayong pag-ibig, hindi mo magagawa yan. Walang makakasunod yan. Sige, tuloy. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at mapalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Okay. Kayong mga tumutupad sa kautusan para maligtas, nalalayo-layo kayo. Kasi ang kaligtasan ngayon, ang salvation ngayon, hindi sa pagsunod sa kautusan. Ang salvation ngayon, sa pag-ibig kay Kristo. Diba? Pag minahal mo si Kristo, nasunod mo na ang kautusan. Saan natin yan mababasa? Lagi kong itinuturo sa inyo yan. Saan? Mateo chapter 5, verse 17, 18. Ano ang sabi doon? Ha? Ang sabi, si Jesucristo ay hindi bumaba dito sa lupa para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay kanyang ganapin, tuparin. O, ultimong mga kaliit-liitang letra o tuldok o kuhit o kama ng batas ng salita ng Diyos ay napakahalaga hanggat hindi ko natutupad. Di ba natupad niya na, nagawa niya na, kaya di ba lagi kong sinasabi sa inyo, manampalataya ka lang kay Jesucristo, nasunod mo na ang kautusan, nasunod na natin. Bakit? Si Kristo ang gumawa sa buhay natin. Yan ang hindi nakakaunawa sila dyan sa mga binabasa mo. Di ba? Pakibasa uli, napakaliwanag ang kautusan. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuloy o hindi. O, kita, sandali. Diba? Sino ba sa inyo rito ang nakipag-isa na kay Kristo? Taas ang kamay. Amen. Thank God. Ano? Hindi na mahalaga ang kautusan. Hindi na tayo. Hindi na. Kapag sinabing ito, hindi na mahalaga. Nakipag-isa na tayo. Diba? Ang sabi sa Roma 8:1, hindi na hatulan ang mga nakipag-isa kay Jesucristo. Sa John 3:18, ang sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hatulan. Subalit, ang hindi nananampalataya kay Jesucristo ay hinatulan na, condemn na. So, nasa pananampalataya lang, di ba? Napakaganda. So, wala na tayo sa pagsunod sa kautusan. Oh, mahal pa ka. Sige, tuloy-tuloy ang basa. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano daw? Oh, yun. Ano daw ang mahalaga? Pananampalatayang gumagawa Nang may ng pag-ibig. Oh, di ba? Ganun lang kasimple. Siguro naman sa tagal kong pagturo sa inyo, nauunawaan nyo na ngayon na wala na tayo sa kautusan, ha? Pero, gagawin pa rin natin tulad niyan. Mahalin ang Diyos. Utos yan, ha? Mahalin ang kapwa. Utos yan. Di ba? Gagawin pa rin natin. Kaya lang, pag-ibig. No? Okay, sige, tuloy. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi kayo hikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon, at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At ang mga nanggugulo
sa inyo ay huwag lamang patuloy, kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili. Nakita nyo, galit si Pablo. Nakita nyo, wag lang patuloy, paputol nyo na. Tuluyan ang putuloy. Wag naman. Paano na lang? Paano na lang ang buhay? Wala na. No? Putulin natin. O, sige, tuloy. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Okay, sandali. Tinawag daw tayo upang Maging malaya. O, malaya na sa ang ibig sabihin ng malaya. Religion. Walang kukontrol. Walang dictator. Tinan nyo, dictator ba ako sa church? Diktador ba ako? Ito gawin mo, ito ganyan, ito ganyan. Hindi, malaya. Kasi si Kristo mismo ang sinusunod ko. Si Kristo mismo, hindi dictator. Binibigyan niya tayo ng kalayaan. free will. Diba? Free will. Kalayaan. Malaya ka. Gusto mo gumawa ng masama? Gawin mo. Gusto mo gumawa ng mabuti? Okay lang. Bahala ka. Kaya lang, pag gumawa ka ng masama, dito ka. Parurusahan ka. Tama, dito. Parurusahan ka. O, actually ha, wag. Yung sinasabi ko, pag gumawa ka ng masama, Saktan tayo. kasama tayo doon. May mga Kristiyano rin gumagawa ng masama. Parurusahan lang naman tayo. Diba? Ang sabi sa Hebreo chapter 12 verse 5 to 9, no? Huwag ka naman, sabi niya, huwag ka naman magtampo pag pinapalo kita. Ang ibig sabihin yan, mahal kita, kaya kita pinapalo. So tayo, pwede mag-abuso, pero papaluin. Ano ba yung mga palo? Nakasakit. Nandyan magkasakit, nandyan naghihirap, nandyan walang pera, yun ang masakit. Malungkot. Wala ka ng yun, wala ka ng joy, malungkot ka siyempre. O, yun ang mahirap na parusa. Wala nang kaibigan. Pero may prayer, tama, lalayuan ng kaibigan. Pag ikaw ay kuwan na Laging galit. oo, laging galit at walang pera, lalayuan ka na, baka utangan ako niya. Di ba? Totoo yan. Okay, so ipinakikita rito na pag-ibig lang talaga, hindi yung pagsunod sa pautusan. Kaya nga, pag mahal mo si Lord, nasunod mo na ang pautusan. Pakibasa ulit, tapusin natin hanggang 18. Hanggang 18. Nasaan ka na? 13 po. Okay. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Okay. Huwag abusin. Tayo ay malaya, huwag natin abusuhin. Na, halimbawa, ako na lang, huwag na sa inyo. Ba, si pastor ng babae, ba, ang daming chicks panay ang inuma. Di ba? Malaya kasi ako Pero yung ginagawa ko, hindi tama. Nakukuha niyo? Huwag daw abusuhin. Huwag abusuhin yung kalayaan. Ang hilig ng laman. Yes, yung laman yan Kasi itong laman, sige, panibago yan, mauubos na kasi ang oras. Sige, tuloy. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, Hmm. sapagkat ang buong kautusan ay nauuli sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong Okay. sarili. So, pag-ibig talaga, no? Nauuwi. Okay, sige. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Okay, ibig sabihin, mauubos tayo sa ibang Bible. Kung tayo daw ay magsasakmalan, magkakagatan. No? Kagaya yung nauna. Kaya tayo maraming lalagas. Di ba? Nawala yun. Di ba? Kasi pinakikita niya, mas magaling siya sa akin. Pinakikita niya. Naninira siya. Hanggang ngayon nga, sinasabi pa rin. Narinig na naman siya. Sinabi niya, sabi, huwag pansinin lang yan. Bahala sila yung nagaling siya. Ayaw tumigil. I don't care. Kasi wala akong kasalanan Bahala Pero- sila. Pero yung Diyos marunong. Problemado. Problemado. Oh, Sila. Problemado. kita niyo. Alam ko ang buong kwento kasi si Jamie malapit sa akin. Siya kasama ko sa ospital Ang dami nagano kay Jane, di ba madapit ko? Okay. So, dyan palang ipinapakita, huwag daw magkagatan. Kinakagat nila. Binabastos nila ako. Hiniyak pa nila ako sa buong
yung general membership meeting. Kumpleto, may visitor pa. Di ba? Pinagtulungan nila ako. Dalawa sila. Dalawang pamilya. Grabe. So, nasan sila ngayon? Lumilipad-lipad sila para silang mga tipaklong na patalon-talon. Di ba? Oh, sige. Tuloy. 16. Tuloy. Hanggang 18. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Oh, ang liwaliwanag sa 18. Kung wala na daw, Pinapatnubayan. ay kung pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos o si Kristo, Espiritu ni Kristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi yung kautusan, si Kristo ang gumawa para sa atin. Oh, at yung sinasabi dyan sa laman, okay lang ba? Meron pang 15 minutes. Yung sinasabi sa laman, ito liliwanagin ko sa inyo. Ano ba ang bunga ng laman? Ha? Oh, Roma 8, basahin nyo. Roma 8:9. Roma 8:9. Roma 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Okay. Ang sabi, tayo ngayon ay hindi nasa laman. No? Tayo ngayon ay nasa Espiritu. At kung wala sa inyo ang Espiritu ni Kristo, nasa laman Sa ka. laman ka. So, ang ibig sabihin, yung hindi Kristiyano, yung hindi nananampalataya kay Kristo, Sa laman. nasa laman. Ano ang bunga ng laman? Ano ang ginagawa ng laman? Basahin mo dyan. Sa Galatia 5:90. Galatia 5:90. Yung kasunod, 18 ka nagtapos. Ano to, Roma? Hindi, sa Galatia. Sa Galatia. gawa ng laman, pakikiapit, kahalayan at kalasuan, pagsamba sa Diyos minsan, pangbubulang, pagkapuon, pag-away-away, pagsisilos, pagdadagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkaingit, pagkatay, paglasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumawa ng mga ito ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay. So, ang liwaliwanag, no? Pagkakampi-kampi, pagkabahagi, balik na naman tayo doon sa nagkampi-kampi sila. Okay. Okay. Ano ang sabi? Anong ibig sabihin niya? Yan ay bunga ng laman. Ang ibig sabihin, wala kang Holy Spirit. Nakuha niya? Pag wala kang Holy Spirit, yan ang girain. Kaya, tama lang yung sinasabi ko. Palagay ko, hindi Kristiyano yun. Kaya kasi, wala siya Holy Spirit. Ayaw ko na ngayon, ayaw ko na. Kampi-kampi pagkabahagi. Kaya, hindi siya Kristiyano. Kumantalang, 9 years old pa lang daw siya. Kristiyano na siya. Tapos meron pa nga silang inaanong simbahan. Oo. Pinupunti na pamuno. Pero winasak naman niya. Winasak niya. Di ba yun ang patutuo niya? Kaya ang gusto niya rito sa atin, mawasak din. Nagtataka sila, hindi pa wasak. Nagawasak na eh. Nagtataka sila, hindi pa wasak. Lalo na yung ang ganda nung September 8. Yung mga picture, dinisplay ko ulit niya. Nagdagdag ako. Punong-puno tayo. Yung September 8. Na. 42 tayo, taga rito. 13 yung visitor, taga Tansa, kaya 55 tayo. Eh yung 42, maraming absent. Wala si Anon, wala si Angel Faith. Yung mga Korean, mga kabataan, marami tayo. Sayang. Oo.
hindi tayo wasak. Hindi yung pangarap niya na pag wala daw siya, umaalis siya, nawawasak. Hindi ba yan ang bukang bibig niya? Okay. So, ang ibig sabihin, iyan ay bunga ng laman ng walang espiritu ni Kristo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, exempted ba tayo dyan sa bunga ng laman? Siya, tama, sagot na. Hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted. Kaya lang, pag may ginawa ka dyan, na hindi mo napigilan, ano ang sabi sa Hebreo 12, 5-7? Papaluin ka, bubugbugin ka ni Lord. Bugbog, sarado ka. Pero, langit ang tungo mo. Sa langit pa rin, papaluin ka lang. Dahil natukso ka dyan. Pero para wag matukso dyan, no? Ano ang dapat gawin? Tulad itong ginagawa natin. Lagi tayo napupuspos ng salita ng Diyos. Lagi tayong nakakarinig. Lagi tayong nagsisimba. So, may panlaban ka, di ba? Ano yung sabi ko noon? Dapat tayo ay may baluti. May helmet. No? May sinturon. May pananggala. Lahat. May panyapak. Ang tawag doon, armor of God. Salita ng Diyos. Pag kumpleto tayo niyan, yung tukso, tatalbog lang. Hindi ka matutukso, hindi ka matatanan. Kaya lang, hindi exempted. Baka, malay mo, ako nga, lagi kong sinasabi sa inyo, makasalanan ako. No? Lahat tayo makasalanan. Pero ang kaigihan, ang kagandahan, yung kasalanan natin may umako. Sino umako? Si Kristo. Inako niya at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ang dapat mamatay sa krus. Inako niya, siya mamatay sa krus. Ang tanong ko ngayon, may kasalanan pa ba tayo? Sagot. Wala na. Inako na eh. Wala na tayong kasalanan. Inako niya. O paano yung pastor, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan? Papaluin ka. Lahat ng kasalanan may consequence. Pero palo na hindi sa impyerno ang tungo mo. Palo na dito lang sa lupa, magdurusa ka na. Malulungkot ka. Yes. So ano ang dapat nakikita sa atin dahil tayo ay mga anak ng Diyos? Ang fruit of the Spirit. Galatia 5:22-23. Ang sabi diyan, ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, at ang siyam ay pagpipigil sa sarili. Yun ang dapat na nakikita sa atin na mayroon ng Espiritu ni Kristo. Yung Roma 8:19 na binasa, Roma 8:9 binasa mo kanina. Kapag wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, nasa laman ka pa. Pero kung nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, okay na kung nasa iyo. Di ba? So, dyan po tayo magtatapos. Katanungan. Meron ba kayong naintindihan? Nadagdagan ba yung message ng linggo? Yung Galatia, hindi ko yan nasabi ng linggo. Dahil sa dami nang nailagay kong sa PowerPoint. Ang dami hindi nabasa. Kasi mayroong mga intro may tinatawag na mga palabok. Sa palabok, tulad nung sa panghulo ako ng onion, wala yun nadagdag. Pero hindi ko pa naipaliwanag ng gusto. Okay, kung wala na po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Lord, sa hapon ito na kami po ay nakapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa tahanan na patuloy pong nagbubukas nito. At dalangin ko po, Lord, ang mga kapansanan nila kung mayroon pa man po, si Ate Cynthia at si Ate Lenny sa tahanan nito. Nawa po, Lord, ay gumawa kayo ng himala, pagalingin po ninyo. At kayo na rin po ang may sabi na kapag ang isang nananalangin ay walang sala, matuwid, ay inyo pong pinakitinggan. Kaya salamat, Lord, na alam ko, ngayon pa lang ipinagpapasalamat ko na inyo pong tutugunin ang aking mga kahilingan. At lalong-lalo na po, huwag po ninyong makapasok pa ang anumang karamdaman sa tahanan ito.
bakuran po ng inyong mga anghel. Maging ang kanyang anak na nasa kabilang bahay na nagpapaayos, si Eric, pagpalain din po ninyo at ingatan, at maging ang kanilang hanap buhay po ay inyong pagpalain. At dalangin ko rin po si Ate Beth na kung mayroon pa siyang nararamdaman, kayo po ang dakilang manggagamot, nawa po ay ipuin po ninyo ang kapatid namin ito. At maging ang negosyo naman po ni Ate Lisa at ni Ate Ana, naniniwala ko, nananampalataya na kayo po ang God provider. Padalin po ninyo ang kanilang pagpapala sa kanilang negosyo. Ito po aking dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Okay, magandang hapon sa inyo Very lahat. good. Si Mario. Naman ilaw ko ni Timay.